Anong comment mo sa upuan? Ang comment ko sa upuan, malambot naman siya. Mas masarap kesa dun sa dati. Yun nga lang, may harang sa ating dalawa sa gitna. Mas malambot, mas makapal yung foam. So ito yung papalitan natin ngayon, yung stock na upuan. Magpapalit tayo ng camelback seat. So ito yung itsura niya kapag stock. And then papakita ko sa inyo yung ipapalit natin. Ito ay ano lang, nabili ko lang sa Shopee nitong 12.12 kasi malaki yung naging discount natin. Ginarap ko na yung opportunity kasi sayang naman yung discount at saka sayang din yung mga voucher. Ito madali lang naman itong tanggalin. Kasi ito nagpalit na ako ng camelback seat dati nga pala. Hindi ko lang siya ginamit. Buti na nagka-issue, no? Kasi nung na-testing ko siya, medyo mataas. Yun yung Mokoto na camelback seat. Kung alam niyo yung Mokoto, kung gusto niyo, lagay ko na lang din yung link dyan sa description. Pero kung gusto niyo ng mataas na seat height, pwede yun sa inyo. Pero ako kasi hindi ko gusto yung seat height niya. Saka yung design niya dito sa may back ride, medyo patulis. Yun. So, buti na lang nagka-issue kasi yung may stitch, meron siyang stitch na issue sa likod na medyo tabingi. So, na-return ko naman siya, na-refund ako. Tapos, hindi na ako bumili ulit. Kasi nga, ayoko nung design ng Mokoto. So, ngayon, papalit tayo ng camelback seat ng kagaling to kay Sir P Motorcycle at ito ay KNO. Yan, open na natin. Gabi na siya dumating, kaya hindi ko na siya na-unbox kahapon. So, ito siya. Medyo malaki yung packaging niya. May box kasi siya. Ganito rin yung dumating sa akin nung una na Mokoto. Ngayon, unbox na natin. Yan na yung pinaka-box niya. KNO Racing Motorcycle Seat. Wala namang ibang masyadong details. Nakalagay lang ADB 160 kasi hindi pwede yung seat ng ADB 160 sa 150. So, naka-designate lang talaga yan para sa 160. Open na natin. At baka mahiwa yung pinaka. Ayun na nga ba sinasabi ko, muntikan ko nang ma-cut yung pinaka camel ano niya. Buti na lang matibay. Ayan, so ito na siya, ganda. Open natin. Nakat yung ano. Buti na lang hindi madiin yung pagkakahiwa ko. Pagkakaaberya pa. Tanggalin muna natin yung kahon. Ayan, napaka-premium nung dating. So, meron siyang, gusto ko yung silver niya dito. Kasi tamang-tama. Naka-white gold kasi yung setup ko ng bolts. Ayan o. White gold yung setup ng bolts natin. So, tamang-tama. Naka-white din to. White gold. Chrome. Then, meron siyang nakalagay na embroidered na ADB 160. Tapos, ito mahalaga eh. Kailangan walang reklamo si OBR. So, makapal naman siya, no? Malambot. Tama yung spacing. Makakaupo siya ng ayos. So, ayan. Siguro wala magiging problema. Then, ito yung mahalaga rin. Ayan. Pakalambot. Alam ko madali lang itong ikabit kasi natanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Kabit na natin. Ayan. Madali lang tanggalin itong upuan. Tatanggalin lang natin yung nut doon. 12 ang gagamitin natin. Gamit muna tayo ng extension para mahaba kasi maliit eh. Tanggalin nyo lang yung nut. Ayan. Tanggalin natin yung nut. Pwede na natin tanggalin yung pinaka upuan. Ayan. Nakabitin natin ngayon yung bagong upuan. KNO. Ayan, yung ating KNO camelback seat. May patestingin na Obia kung okay din sa kanya. So, gawin din pagbalik, lagay nyo lang ulit yung nut. Ayan, tapos higpitan na lang ulit natin ng socket 12. Ang
comment ko sa upuan, malambot naman siya. Mas masarap kesa dun sa dati. Yun nga lang, may harang sa ating dalawa sa gitna. Mas malambot, mas makapal yung foam. Ito na yung bago nating camelback seat. Hinatid ko na si OBR and sabi niya okay naman daw. Walang problema yung camelback seat. So yan, naririnig niyo ako gamit ang aking Insta360 at ang microphone ko ay nakakabit sa loob ng helmet ko. Gamit natin yung bago nating microphone, yung DJI Mic Mini. And okay naman yung experience ni OBR, malambot daw. Sabi niya mas malambot pa daw sa stock seat. And parang naninibago lang siya dito sa pillion, dito sa may pinaka yung sandalan ko. Yan, sandalan ng driver seat. Naninibago lang siya. Yun lang naman yung naging comment niya. O okay naman daw at parang mas malambot pa nga daw ito sa stock seat. So yun lang naman yung comment niya. Yun yung pinakamahalaga sa pagpapalit natin ng camelback seat, no. So ito na yung magiging itsura niya kapag naka side view. So parang mas umangas yung tindigan niya kasi meron siyang parang sandalan ng yung pillion dito. Pillion ba tawag dito? And gusto ko yung pagka finish niya dito, sana hindi ito kumupas, no, yung pagka silver niya, pagka chrome. Yan, maganda, bagay na bagay sa aking white gold na setup na bolts. And ito nga pala yung setup ko ng Insta360 na microphone. So meron tayo bagong DJI Mic Mini na swak na swak, hindi malaking tingnan. Meron tayong mic adapter. So kung gusto nyo gamitin yung mic adapter para sa helmet nyo, pwede, nakarekta na to sa microphone. And kung gusto nyo naman ng wireless katulad nitong DJI mic, pwedeng gamitan. Ayan, bibili lang kayo nito, pinaka bracket nya. So yan yung setup natin sa Insta360 para magkaroon siya ng microphone. Kasi para siyang GoPro eh, wala siyang direktang saksakan ng microphone. So yun, kailangan ko pang bumili ng mga adapters. So ayun, yun lang naman yung pinakabago nating setup dito sa ating ADV 160. So loob ng 8 months. And ito nga pala ay nabili ko ngayon 12.12 lang. So kung gusto nyo ng ganito, pwede pa kayong humabol, nakasale pa rin to sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description kung gusto nyo rin bumili para magkaroon na rin kayo ng bagong camelback seat. So para ma-experience ko rin to sa long ride, kasi sa experience ko sa paglo-long ride nakakangalay ng puwet yung sa stock. So okay lang naman siya kung malapitan, pero pagka long ride na kayo panigurado mananakit yung puwet mo. And si OBR wala namang problema, kaya dapat pag magpapalit ka okay din yung kay OBR. At ito wala namang problema kay KNO. Napaka komportable naman ng upo niya dito kanina. Isa nga pala sa naging pinaka-issue lang, yun lang ang pinaka-issue na nakita ko, is kapag nilalagay mo siyang ganyan, yan, bukod sa wala siyang lagayan dito nung aking wipes, yung lagayan ng manual originally, pero ayan wala siyang lagayan dito, pero okay lang yan. Then kakabit ko na lang yung aking seat organizer dito. Pag sinasara mo siyang ganyan, nakaangat siya. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag hindi nakalock. So pero okay naman siya pag ilalak mo. Ayan, konting diin lang, maglalak na siya. So wala namang magiging problema. Yun nga lang, kapag hindi siya nakalock, nakaangat siya. Hindi ko alam kung sa akin lang to o sa iba. So yun lang ang nakita kong issue. So pagka talagang pag hindi siya nakalock, alam mo na nakabukas yung upuan mo. So pag naiwan mo nakabukas, kitang-kita na pwedeng buksan yung upuan. So kailangan mong ilak lagi, which is good din naman, no, para hindi mo maiwan na nakabukas. Yan, konting lock na, wag mong ididiin, wag mong ibabagsak. Yan. Okay, medyo mahaba na ang video nito para sa KNO camelback seat na review. Pero again, sulit na ang bili ko dito. At kung gusto nyo ng ganitong camelback seat, ilalagay ko na lang yung mga affiliated link dyan sa description at sa comment. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content, please consider subscribing to my channel. Panin natin sa aking TikTok at Instagram. That's all for today, and thanks for watching, and ride safe sa lahat. Peace out.